jurisdiction ng court kasi na-violate yung rights no ng akusado, pwedeng masabi, pwedeng ma-raise ng defense na walang jurisdiction ng court. Pero dito, kahit sinabi na natin na nakaalis na tayo no sa ICC at hindi na umpisahan yung yung sinasabi nilang preliminary investigation, but the fact na nagkaroon na ng motu proprio at nabalitaan na rin, ibinalita na rin daw po nila na magko-conduct sila, that already triggers the exercise of jurisdiction ng ICC. I recall, dalawang bagay po yung question o yung appeal. Una, yung temporary release na na-mention lang na sabi moot na siya dahil Pangalawa is yung jurisdiction dahil nga wala na tayo sa ICC nung time na mag-initiate. Pero merong sinabing 1 year. Hindi ko maintindihan yon. We have to review yung articles na yon ng ICC. Kung yung 1 year na yon, ibig bang sabihin kailangan mag-initiate ka ng complaint within 1 year from the date of your separation from the ICC? Yun yung mga issues. At any rate, yung nag-decide ang ICC, yung appeals chamber, na kahit na wala na ang Pilipinas doon sa ICC, ay meron pa ring jurisdiction. Pangalawa, yung sinasabi yung pagkakahuli, sabi yung pagkakadala sa Hague, sabi, nag-withdraw nga yung gobyerno, pero yung gobyerno yung nagdala sa kanya. There was, kung i-review natin yung parang may ganun yung sinasabi ng presiding judge. Paano mong i-invoke yung yung walang jurisdiction yung gobyerno samantalang yung gobyerno ang nagdala sa kanya sa ICC, di ba? So pagkatapos sabi nga moot na daw yung appeal doon sa decision para doon sa temporary release. So to my mind, baka pwede pang erasure ni Attorney Kaufman dahil iba yung issue doon, di ba? Kahit na meron ng jurisdiction, iba pa rin yung issue ng yung appeal for temporary release kasi merong kilalaman yun doon sa health niya, di ba? Yung temporary release hindi naman ibig sabihin na wala ka ng kasalanan na hindi ka nalilitisin. Parang kumbaga dito sa atin merong bail. So yun lang yung in layman's term, dalawa yung issue, parehong dininay, pero I think in my opinion, pwede pang i-raise ni Attorney Kaufman yung doon sa temporary release considering na inano lang siya ng moot dahil doon sa decision na meron pang jurisdiction. Ang doon is that 5 yung isa lang yung may dissenting opinion. Hindi natin alam kung paano yung magiging doon. At ang problema natin on the side, wag nating yung legal aspect, ba? Kapag naalis, kapag dininay o kapag inrant ng ICC, at napawalang sala ka na kagad si PRRT, mawawala na ng mawawala na ng essence, wala nang dahilan para manatili pa yung ICC. And I think it's one of the factors na kailangan nating intindihin bakit pabor yung ICC dun sa prosecution instead of the defense kahit na malinaw yung mga violations. So to me, we can just pray na sana minsan mayroong mga bagay na di ba? There are things that God we don't understand. Bakit ganun? Tapos, pagka natapos yung problema, tsaka mo lang maintindihan na kaya pala dininay ng ICC yung petition kasi merong mangyayari. Baka merong kinalaman yun dun sa proceedings ngayon kay BP Sara. And I can just request yung mga supporters ni PRRD. Let's pray for them. Let's pray for the best. All right, I'd like to explore that part later on, on the political angle of the decision of the ICC. But at this point in time, gusto rin nating malaman ano ang perspective mo dito, Ma'am Penny, bilang ordinaryong citizen, no? Bilang Pilipino. What's your perspective about yung naging decision or etong pinahiwatig nga ng ICC dito sa appeal na to? First of all, syempre bilang Pilipino, andoon pa rin yung longing natin and hope natin na mapabalik natin si Tatay Digong or FPRRD. Hindi mawawala yun kahit kailan. Pero tandaan natin, yung napanood po natin ngayon, yung update po natin is it's the appeal of the defense on the jurisdiction of ICC to hear
the case. Hindi pa po yan yung pinaka-final at hindi pa po yan yung kataas-taasan. So, sa ating mga kababayan, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy nating ipanalangin dahil alam ko makakamit natin ang talagang hinihiling natin at pinagdadasal para po sa laban sa bayan. Tandaan ninyo, huwag tayong susuko, Sir Rob, kasi yun ang magiging nila eh. They did this kasi may purpose yan eh. It's happening because pagsubok pa rin sa ating mga Pilipino yan. Dahil sa totoo lang, pag sumuko tayo, parang sinuko na rin natin ang ating bansa. Because first of all, up to now, hindi katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino na ibigay natin o bigyan ng karapatan ng ibang bayan para pakialaman ang ating batas. At the fact that nangyari yung pagkikidnap, no? At ibinigay nila at nagbigay sila ng kalayaan sa ibang bayan para makialam sa batas ng Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ito katanggap-tanggap bilang Pilipino. So, yung atin pong pag-asa, gusto nila tanggalin sa atin pong puso. Bakit? Para wala na pong mangungulit, para hindi na po lumutang yung mga lapses na ginawa nila sa ating bayan at kay FPRRD. So still, hindi ninyo pwedeng kunin na lamang yung gusto nyong mangyari. Hindi susuko ang mga Pilipino na mawalan ng pag-asa dahil pag nawalan tayo ng pag-asa, hindi na tayo gagalaw, hindi na tayo maninindigan, pababayaan na lang natin na sakupin ng ibang bayan at ibigay ang batas sa ibang bansa na hindi dapat mangyari. Bakit ito pinabayaang mangyari? Bakit ibinigay sa ibang bansa ang CFPRRD? Bakit nangyayari yun? Dahil merong talagang what do you call this? Meron talagang nagplano nito. Kasi hindi naman ito mangyayari kung hindi nila pinayagan, kung pinaglalaban nila. Because kung pinaglaban nila ito, kasama rin po yun ang karapatan natin na ipaglaban din po natin ang atin pong kalayaan. Sinaklawan na po nila lahat. Itong pinanonood natin, sarsuela to eh. Para po sa akin, wala pong susuko. Dahil yung taong kinidnap, kaya nandoon, at siya po yung naging parang usap-usapan sa ibang lugar, sa Hague or Netherlands. Hindi po yan sumusuko. Alam niya kung ano yung mga sinagasaang karapatan ng isang Pilipino. Unang-una, justification if they nagdi-deny sila na hindi basihan na dahilan na sabihin hindi na tayo kasapi sa kanila pong miyembro. Hindi na tayo miyembro ng ng ICC. Sabi nila kahit hindi daw miyembro, saklaw pa rin daw nila na gawin ito dahil nangyari daw at naganap yung mga na-violate ni FPRRD nung panahong miyembro pa tayo. Tama? Hindi po pwedeng paikot-ikutin tayo na para pong tsubibo. Kasi hindi po talaga tanga ang Pilipino. Miyembro o hindi, daanin nyo sa tamang proseso. Hindi niyo pwedeng pakialaman pati batas ng ibang bansa. Ngayon, hindi kami miyembro, pinakikialaman, how much more kung miyembro pa kami. Dahil, meron talagang nagplano nito. Pero hindi natin dapat sukuan to mga kababayan. May pag-asa pa dahil yan po ay umpisa pa lang. Kaya yung mga kaibigan ko, umiiyak, gano'n-gano'n. Ba't kayo iiyak? Kasama yan sa plano nila na panghinaan tayo ng loob para wala nang makialam na iparamdam sa mga Pilipino na wala nang pag-asa. Hindi po. Dahil nasa una pa lang o pangalawa pa lang. Wala pa no? Talagang totally wala pa. Kaya yung panalangin natin,
Ayun, narinig niyo po, pre-trial chamber pa lang po yan. So we hope, ano po? Nasa appeal chamber and pre-trial pa lang po yan. Pero hanggang sa dulo, hindi natin susukuan dahil kung tayo susuko, parang sinuko na rin po natin ang ating bansa. So please continue praying for tatay and please ipanawagan at ipagsigawan natin, bring him home. Ma'am Astra, thank you for that, Miss Penny. Ma'am Astra, matagal na po kayo sa politika, no? Ano po ang perspective ninyo rito in terms of yung political play sa nagiging desisyon ng ICC sa case ni PRRD? The political play is very apparent. Huwag nating kalimutan na nagkaroon ng testimonya yung ating 18 former soldiers that they accommodated the representatives of the ICC here in the Philippines. And in fact, nag-deliver sila ng pera kay former Senator Trillanes, no? Para sa pag-accommodate itong mga ICC judges. So, political-wise, talagang may politika ito. And we have to understand that the ICC, personal kung ano ito, the ICC is a political body that controls nations. Alam nyo, ito yung ano natin kasi in fact, historically wise, di ba? Sino ba yung mga nililitis nila? Wala silang nilitis na mga malalaking bansa. Ang nililitis nila usually are African nations. Dahil ang ano ko nito, interpretasyon ko nito, bakit may mga paborito silang bansa? Because they want to instill discipline and political control over these nations. Ngayon, ang nangyari sa atin, ang Pilipinas ay biglang naisali ngayon dito sa ICC. Not because nakatuon talaga yung pansin ng ICC sa Pilipinas, but because our own government surrendered our citizen to them. Hindi naman sila mismo ang nagpunta dito para kundi nagkaroon ng previous na arrangement. O sige, punta kayo dito, kami nagagasto sa inyo. And ito, ICC judges, alam nyo ito, no? Dapat ito ay hinihear ninyo sa trial na mismo, no? Kasi I believe na nakarating ang balita sa kanila tungkol dito sa pag-accommodate ni Senator Trillanes at ng gobyerno ni Bangag dito sa mga ICC investigators. And very catchy para sa akin yung statement kanina na binitawan ng binitawan ni si Judge Yulia, 'di ba? Si Yulia. Sinabi niya dito kanina na in line with motivation of the Philippines of the withdrawal. Kaya daw nila ni-reject itong appeal na ito ng jurisdiction kasi kailangan daw clear yung timelines of the withdrawal and in line with the motivation. So iinterpretahin pa pala nila yung motivation kung bakit nag-withdraw yung Pilipinas. Kumbaga, nagbigay sila ng nagtanim sila sa atin ng thought na yung motibo ng ating bansa sa pag-withdraw should also determine kung ano ang magiging resulta sa judgment nila kay Tatay Digong. So hindi ito Yvette, di ba? Para ito tama para sa akin, no, na questionin mo. So really, it's highly politicized. The ICC is a political institution in itself, no? And meron pa silang nilagay doon na overly broad interpretation daw para sa part ng defense. At hindi daw dapat na i-interpret mo yung mga provisions of the statutes ordinarily. So ako, ang interpretasyon ko dito parang equivalent lang dito sa atin yung bend the law. Pwede nilang ma-bend kung ano yung mga provisions in the statutes based doon sa kanilang interpretation ng bawat justice, no? Bawat judge na nakaupo sa ICC. And that's very para sa akin kasi
we have seen, ang nakita ko dito, this is a picture of human nature, no? Na ako tong nandito, ako tong nakaupo dito, depende sa aking interpretasyon. Kasi the way they have worded those statements nila, para sa akin nagpakita mas lalo that they are political individuals. Not really fair as judges. Kasi bakit mo sasabihin na kailangang estudyuhan mo pa yung motibo ng bansa? You don't question because this is our right as a nation if we want to withdraw our membership from a certain international body. And any consequence after the withdrawal of a certain nation, dapat hindi mo na yan saklaw. And marami actually silang kaya daw nila ni-reject. But what I am hopeful with this decision, with the reading of the decision, is the fact na merong dissenting opinion. So, ibig sabihin, meron tayong hope at meron tayong nakumbinsi na isang judge out of the members of the chamber na naniwala sa defense. So, ako, very hopeful ako na pagdating ng araw, mag-iiba ang kanilang pananaw, especially if and when they will give a chance for the 18 soldiers of the Philippines who testified that ICC investigators received money and received accommodation from Senator Trillanes and the very government of Bongbong Marcos. Sige po. Ngayon ko na re-realize, no, mga kasama, mga kababayan, na yung nangyayari po kay FPRRD, meron pong reason. Nangyayari ito kasi may isang bagay na gustong talagang isiwalat sa lahat ng tao, hindi lang po sa Pilipinas. Pagkatapos nating mapakinggan yung ilang beses na mga hearings na sinasabi nila, no, mga appeal, mga apela, lalo lang nating nararamdaman at napagtatanto na ito ay talagang, tama si Kang Astra, pamumulitika. At hindi lang yon, gusto nilang ipakita at ipamukha sa buong bansa na silang pinakamakapangyarihan. And ito rin po, na nagkaroon ng paglilinaw, na there is a reason why umalis tayo doon. Inalisan sila nung atin pong FPRRD. Dahil noong pa man, naramdaman niya na meron tong something na hindi patas at hindi pang tao. Ito po ay gusto nilang maghari sa kabuuan ng mundo para maghari yung kasamaan at mamanipula nila ang lahat ng mga pangyayari para sila yung kilalanin Karab. Kasi unang-una, dito ko nakita na may rason si Presidente kung bakit siya umalis sa pagiging miyembro, inalis niya ang ating bansa. Kaya dapat nilang bigyan ng pagpapahalagang mapakinggan yung 18 soldiers na willing mag-witness. In fact, di ba, nag-under oath sila? Under oath. Bakit nila hinaharangan? Bakit nila pinamumuka at talagang pinagtitibay na hindi legit yung mga statement nila? Bakit hindi ninyo pagbigyan kung sino-sino nga dyan yung mga witness na kung sino-sino na may umiiyak pa? Bakit yun pinakinggan na meron tong tatak o meron tong mga sabit, meron tong bagahe? Etong mga walang bagahe, ayaw mong pakinggan. Kung gusto mo talaga ng malinis na bansa at malaman, makita, maipadama sa mga Pilipino na legit or totoo yung damdamin mo na maayos ang Pilipinas sa iyong pamumuno, bakit hindi mo pabayaan na mag-testify at pakinggan yung 18 sundalo na talagang willing na humarap sa lahat ng kung anumang usapin para mapagtibay yung kanilang mga statement na ibinigay sa bayan. Please,
manawagan tayo na pakinggan at gawin talagang star witness yung 18 soldier. Or else talagang dapat natin ilagay sa isip natin na talagang pati batas ng Pilipinas ibinenta nila sa ibang bayan. Bayad silang lahat. Ayan, lumabas ang tapang ni Ma'am Penny. Gising na gising ang lahat. So, anyway, and that's really a serious matter, no? In fact, right now, I don't have, enough words to actually express how I'm feeling right now, especially so that I feel that itong case na to is very inhuman. In fact, I think we've heard about this Japanese na activist, si Shunichi Fujiki. All right, Fujiki of I think there was ICSA, no, an organization in Japan, is the director for UN Affairs. Tapos gumawa siya lately ng open letter addressed to the ICC, I think. And partly sinabi niya doon, for an 81-year-old individual suffering from serious medical conditions, such a prolonged pre-trial detention is entirely unacceptable from a humanitarian standpoint. So, Attorney Raymar, you've been chairperson of the National Senior Citizens Committee. Ano po masasabi nyo sa case na to at sa panawagan din, no, ng ICSA, ng Director of Foreign Affairs? Kasi yung open letter niya was, I think, mga 5 pages na sinabi niya doon na from a humanitarian standpoint, talagang inhuman itong ginagawa ng ICC doon kay Duterte. So ano po masasabi niyo about it? Alam mo, objectively, mahirap balansehin yung yung age at saka yung justice. Ilagay mo, ibalik mo. Pilipinas na lang. During the time of Marcos Sr., yung mga napatay nun. Pagka yung kamag-anak ka nung napatay during the term ni Marcos Sr., hindi ka papayag na kahit na 80 years old na yan si Marcos, dapat yan litisin. Di ba? So we don't go into that complex reasoning. Pag tinignan mo yung history, lahat ng mga nag-commit ng allegedly genocide, walang more than 65 years old. Adolf Hitler was 54 when he committed suicide. Si Pol Pot was 54. Adolf Hitler pala was 56. So yung Now, ibalik natin kay PRRD. Kung may kasalanan siya, tingnan mo yung lahat ng walang tumakas, walang sumuko sa mga nag-commit ng genocide. Walang sumuko sa ICC, walang sumuko. Palaging nahuli. Diba? Samantalang si PRRD, if you remember, nung March 11 last year, pwede siyang hindi bumalik sa Pilipinas. Alam niya na aarestuhin siya. And yet, ginawa niya. Di ba? So let's give him that privilege. Siguro merong dahilan. Ngayon, ang lang natin is yung ICC. Pagka wala na si PRRD, wala nang halaga ang ICC. Umalis na ang US. Sino pa ang nagdo-donate sa kanila? Sino pa ang nagko-contribute? Kakaunti na lang. Diba? So, pero doon is that, ganito, PRRD, alam natin na matanda na siya. Pero, let's respect yung ginawa niya. Hindi siya dapat nandun di ba? Kung hindi siya bumalik noong March 11, dapat, hindi siya dapat nakuha sa ICC. Hindi siya dapat inilipad ni Marcos Lacanilaw ng LTO ngayon. Yung Marcos Lacanilaw ngayon na gumagawa ng corruption na naman sa LTO, siya yung naglipad. Kung hindi bumunta rito, bumalik si PRRD. But then again, in a perfect world, pagka yung 81 years old ka na, marami kang sakit, di ba? Kahit na gaano karami yung kasalanan mo. Besides, yung in criminal law, until proven guilty, a man is innocent, di ba? Universal yan. Hindi sa Pilipinas lang yan. Kahit sa US, kahit sa anong European country, in criminal proceedings, hindi mo pwedeng sabihin guilty na siya. So, ang pag-asa natin is that every 120 days, if I'm not mistaken, pwedeng i-revive yung appeal para doon sa temporary release habang nililitis kung sakaling itutuloy yung paglilitis because of the decision ngayon. So, I think yun yung yun yung maano ko lang, my 2 cent word is that
as much as masama yung loob natin, as much as dapat nire-respeto yung matatanda, let's respect yung decision ni PRRD because he wants to deliver a message. Let's wait for that message to reveal itself. Bakit siya bumalik ng March 11? Dagdagan ko lang yung pagbabalik ni Tatay Digong kasi si Kaivet, ako, si Penny, kasama kami lahat sa Hong Kong eh. Lagi ko tong sinasabi sa mga small group meeting. Siguro it's time I say this out loud, no? Ako sobra akong naantig yung aking puso nung pagbalik ni PRRD dito sa Pilipinas. Kasi may offer sa kanya na lumipad at pumunta sa kung saan na lang at wag nang umuwi, di ba? Pero pinili niyang umuwi at ang pinili niya pang uwian ay ang Metro Manila. Alam niyo that there is a flight from Hong Kong to Davao. Pero hindi niya pinili na umuwi siya ng Davao. Ako, interpretasyon ko lang to. Hindi ko naman alam at hawak ang puso at isipan ni Tatay Digong o kanyang mga team. But if he wanted to keep himself safe at that time na umuwi siya, alam niya na napakarami nang nag-aabang sa kanya. Sa Davao siya dapat umuwi kasi alam niya na nasa Davao siya, protektado siya ng lahat ng tao. Pero alam niyo na nag-deploy ang Malacanang ng napakaraming pulis sa Davao during those before, two days before nang uwi niya dito sa Pilipinas. Pinili niya na umuwi sa Davao pinili niyang umuwi sa Pilipinas sa Metro Manila, hindi sa Davao. To me, was a sacrifice in itself para sa kanya at to protect the Filipino people. Kasi alam natin na kung sa Davao siya lumapag, kahit yung ultimo ng mga nagtutulak doon ng mga kariton, lahat nung nasa airport mismo, pipigilan talaga at magdadanak ng dugo kung doon siya umuwi sa Davao. Imagine ninyo ang senaryo na to. If PRRD went outside of the airplane, nasa Davao Airport siya, tapos nandoon yung grupo ni Torre, nandoon lahat ng para tanggalin siya at isasakay siya sa ibang sasakyan, dadalhin palabas ng bansa. Sa tingin ninyo, yung mga Davaoenos, hindi magwawala? Yung mga nagtatrabaho sa airport, magwawala yun. At pipigilan nilang makuha si Tatay Digong. But you know, Tatay Digong's heart was really to protect na kahit sa kanyang paglisan sa bansang Pilipinas, wala kahit isang dugo na dadanak. And seeing right now na ito yung nangyayari sa kanya doon, this is a very politicized exercise of the ICC. They are fighting for relevance dahil wala silang ibang kaso. And the world is watching because there is no other president in the world that has achieved what PRRD did to protect the people of the Philippines from drug addiction and drug trade. And drug trade is an international syndicate. Sa tingin ko, there is even a hand of the international drug trade in this case of Tatay Digong. Bakit? If Tatay Digong will prove himself innocent, if Tatay Digong shall win in this fight, manginginig at matututo ang ibang leaders sa ibang bansa kung paano pangalagaan ang kanilang mga citizens. He is the only president in the whole world that was able to encourage drug addicts to reveal themselves and admit that they need help from the government to be out of their miserable life as drug addicts. At yan ay dapat maisapuso ng bawat Pilipino.
Walang ibang presidente sa buong mundo na nakagawa nito, na nakapag-surrender ng mga drug addicts, umamin at nag-submit sa kanilang mga sarili for rehabilitation. And for me, this is an achievement that nobody can surpass. Okay. Sige. So, Attorney Yvette, you have something to say from additional, how do we move forward? How do they move forward with this? What's next? I know that, having said that meron silang jurisdiction, then they would be confirming, ang next yata nito, di ba? Parang confirming the crime, kung pupunta doon. Can you explain to us kung ano ito, and then at the same time, ano pa yung mga naisip nyong nakitang mga legal explanation dito sa narinig natin so far? Alright. Yung kasi, di ba, tapos na tayo, nagkaroon na ng confirmation of charges. Okay? Nabasahan na. And, hindi, yung confirmation of charges, binasa na. Hindi ba? Sinabi na kung ano yung mga grounds. Kung and then, previously, hindi ba? Previously. And then, ito na nga ang susunod na, na tawag mo nito, dahil nga pending itong motion, itong appeal na to, ito ngayon yung lumabas na decision ng appeals chamber. That is what I'm saying. Pero yung dati nating pinanood was the confirmation of charges. Binasa yung mga grounds kung bakit. Okay. Anyway, so ang summary po nitong nung denial nila, number 1, meron daw pong active jurisdiction ang ICC despite post-withdrawal. Bakit? Kasi the crimes daw were committed from November 1, 2011 to March 16, 2019, which falls squarely bago daw mag-withdraw ang Pilipinas. Pangalawa, the appeals chamber ruled that the preliminary examination initiated by the prosecution in February 2018 meets the criteria of a matter under consideration. Ibig sabihin, parte na siya ng proseso. Kahit sabihin mo pa na hindi pa formal yung pag-conduct nila ng preliminary examination, they can do it motu proprio, in-announce naman nila, so parte na daw yun. Nag-trigger na daw yung jurisdiction nila on that. They rejected legal errors, 4 yung binasa, lahat yon. And dito papasok yung sinabi ni Ka-Raymar kanina na despite the fact na meron tayong mga korte, nag-action naman daw ang gobyerno natin na tinurn over si PRRD sa ICC. So, kung nagkaroon man ng hearings dito o hindi is just an auxiliary issue. It does not affect yung fact na pasok pa rin yung proseso nila under preliminary examination. And then lastly, the argument that the preliminary examination is only an administrative act was overridden as the court affirmed that the examination directly relates to the investigation of crimes committed during the treaty's membership. So yun yung sinasabi ko na kahit sabihin mo pang International Criminal Court, so dapat korte na, hindi ba? Yun ang mag-assume ng jurisdiction. Sinasabi ng ICC, may 4 kaming mga sangay, kasama doon yung Office of the Prosecutor. Kaya kahit sabihin mong, hindi yan mong masasabing administrative lang yan, kasi parte yan ng buong proseso. Okay? So doon sa, actually yun ang gusto ko ngang malaman. And wag natin kalilimutan, the ICC only assumes supposedly jurisdiction kung hindi nagfa-function ng criminal courts natin. The way I see it, ang interpretation ng ICC, you can all say na hindi na nagfa-function ng courts nyo, but the fact that your government surrendered him, yun ang pinanghahawakan nila. And ang pinakikita nga dito sa atin ni PRRD, this is on a personal note. Kaya nga sabi niya, kung may kasalanan ako, litisin niyo ako sa aking sariling bayan. Kasi dito sa ICC, wala. Saan ka mag-aapila nito? Wala. Ang maghuhusga sa'yo, mga banyaga, yun ang ayaw niya. Hindi baling,
dito ako litisin, mag-aapila ako hanggang Supreme Court, pero ang magko-convict sa akin ay sarili kong bansa, sarili kong mga kababayan, and I will take that wholeheartedly. Huwag lang banyaga. Yun po, Sir Rob. Alright, maraming salamat po. May ni-mention kanina but this is a question that's lingering in the mind kasi ewan ko kung narinig nyo. But basically part of what they said was that the International Tribunal daw had found a sufficient basis to proceed because yung domestic investigations did not sufficiently mirror the ICC's scope. So in other words, parang may assumption that something has been done here. It's not as if, but the truth is, it is not as if we cannot, right? But it's just that walang nangyari. And besides, parang ICC is turning a blind eye on the fact that ang pag-turn over kay PRD sa kanila is politically motivated. And it's not because hindi kaya ng korte natin, but politically motivated, kaya dinala siya shortcut sa lahat ng plans na yon. So I don't know why ICC cannot see that angle na obvious naman na yun talaga yon. Tama? Having a lot of people, in fact, majority of the population who are against it, na i-turn over siya dun sa ICC. Okay, so, yun, and he was simply acting on his mandate. In fact, di ba, during the elections, ang sinabi niya, he will fight yung war on drugs. And people actually voted him for, like, we voted him, right? Because yun ang promise niya sa atin, yung pinanalo, and we supported him all the way. So it became, exactly, kaya lang, nagamit siya. Dapat tiningnan yung timing and whatever. Ito siguro yung pinaka-problema. Kaya may complementarity principle dito. Kasi ito yung pinaka-factor dito na sometimes di maintindihan ng International Tribunal kung ano talaga ang nangyayari dun sa mismong bansa. Okay. Okay, pwede akong mag-comment, no? Sige po. Okay, na-bring up kasi ni Karob yung issue of complementarity, no? Madalas niya nadidinig. Ang sinasabi lang naman yan, yung katulad ng sinabi ko kanina, papasok lang ang ICC kapag hindi gumagalaw ang ating domestic courts. Last resort. Oo, kaya nga siya last resort. However, with this ruling, lumalabas, sinasabi ng ICC, insufficient ang nagiging hakbang ng ating bansa sa pagsisingil daw kay FPRRD sa sinasabing crimes against humanity. And that's the reason why sinasabi ng ICC, may jurisdiction kami. Sa tingin nila, kulang na kulang daw. Eh, paano ka naman kukulangin? Wala naman talaga nagrereklamo dito in the first place. So, on a personal note, to me, it's a safe excuse Hindi ba? It's a safe excuse. The mere fact, no? Sana, no? Kaya nga importante na nung hinuhuli si PRRD, kung meron man niyang warrant, dapat nag-intervene ang local courts natin para masabi talaga, no? Magkaroon ng hearing. Kung talaga bang dapat muna mag-assume ng jurisdiction ng ICC. Kasi itong issue na to, sinasabi nyo kaagad na tila hindi kayo kumikilos. That is from your point of view. Sa point of view ng Philippine courts, yun yung mga sinasabi ni FPRRD na right ko na dapat madinig muna ako dito bago nyo ako dinala doon. Kasi doon meron na kayong prejudgment. Yung fact na sinabi, kung talagang gumagalaw kayo, bakit kayo sinurrender ng inyong sariling gobyerno? That is not only the danger, but yung pinamumukha sa atin ni PRRD. Na sana, katulad na sinabi ni Kapenya, no, bilang Pilipino, huwag tayong panghinaang ng loob. Bagkos, talagang panindigan natin ang ating soberanya. Yung pinanghahawakan ko na lang ngayon, yung sinabi ni Baste, no? Ni Mayor Baste, he said in the Rage Coalition, and he also mentioned it here sa PDP, sabi niya na basta lang, ang panghawakan lang nating mga Pilipino na may Diyos, and there is also justice. And one day, makakamit natin yon. So we also have some people here in the audience no, na gusto nating marinig. So anybody from the audience na mga kasama natin ngayon who wants to say their piece or kaya yung opinion nila or kaya yung, you know, ano lang gusto mong sabihin bilang mamamayan
patungkol dito sa naging desisyon ng ICC, how do you feel about it and all. Kasi it's also very important na makita natin kung ano yung sentiments ng mga tao about the issue. So anyone, you can just raise your hand, tapos we will acknowledge you, pwede po kayong magsalita. We'll give you the mic later on. Okay, sige sir, punta lang po kayo dito so we can give you the mic kasi parang walang mikropono. Sir. Dito na lang tayo sa rostrum. And then sir, if you can also, para makita ka sir, pakilala ka dito. And if you can also introduce yourself briefly, saan ka galing, and then say your piece. Para makita po kayo sa camera sir. Malay niyo po, meron po tayong future na I'm James. Nagilan ng masa page ang piso page. Ano lang po, ang ano ko lang po is that nung hinuli si Tatay Digong, automatically yung abogado niya 'di ba nag ng petisyon sa Supreme Court. Then until now, bakit walang action ang Korte Suprema? Yun lang po. Alam mo ako, ano lang doon kasi alam mo, yung Supreme Court, medyo, ngayon, balanse yung Supreme Court, di ba? Nakita niyo yung hearing doon sa budget ng 2024, yung unprogrammed appropriations, di ba? Lumalabas yung napapalabas ng mga justices ngayon yung kalokohan doon sa unprogrammed funds. Ang lang doon is kung sakali, sa akin lang to, hypothetic, kung sakali na nagsabi ang Supreme Court, inorderan ang executive na i-produce si PRRD, ano kaya mangyayari? Diba? So, ilagay mo yung, just my opinion, ilagay ko yung sarili ko dun sa sapatos ng justices ng Supreme Court. Ano kaya ang mangyayari? Diba? Baka magkaroon ng ang sinasabi ko is that considering na nandun na yun, parang moot and academic na siya eh. Diba? Ilalagay mo pa yung just my opinion. So ang ko is that hindi sa ayaw ng Supreme Court na kasi masyadong malaki yung implication. Pagka nagsabi ang Supreme Court na ilabas nyo, lalabas na sinabi ng Supreme Court na mali yung executive. Diba? Pero hindi mo naman pwedeng, hindi ka naman pwedeng magpa-declare sa Supreme Court whether tama o mali yung ginawa ng executive. So ano ang petition nila Kitty? Habeas corpus. Diba? Yung habeas corpus is i-produce mo yung tao na kinuha mo. Diba? Yun yung doon. So, to my mind, baka ang doon ng mga justices baka masyadong lumaki yung gulo pagka nag-issue sila ng writ of habeas corpus. Hindi naman kasi ang nga doon implication pagka naglabas sila ng writ of habeas corpus, lalabas na mali yung mali yung ginawa. Mali na nga 'di ba? Meron pa bang magagawa kung sakali meron bang magagawa yung executive ngayon? Pupunta ba sa na withdrawin nila na i-surrender mo na yung jurisdiction? Yun yung problema kasi sa court. Yung impeachment ngayon. Yung impeachment ngayon kapag ka nakapasa sa House at nadala sa Senate, kailangan ng 16 votes para ma-convict si VP Sara. Pero si VP Sara, kapag nag-resign siya as Vice President, tapos na yung impeachment. Kasi yung impeachment is only to remove her as in the position. So, wag naman. Kunyari namatay si BBM. Tapos yung impeachment. Kasi tinatanggal siya as Vice President. Pag namatay si BBM by operation of law, magiging presidente siya. So, wala nang kwenta yung impeachment niya as Vice President. Yun yung mga implikasyon, di ba? Ngayon, kung sakali naman nag-resign si VP Sara, meron bang karapatan ang Senate na ituloy yung kanyang disqualification, perpetual disqualification? Ang sabi ng iba, meron. Kasi meron ng jurisdiction. Ang sabi ng iba, wala. Kasi nag-resign na. So, yun yung issues na Kung sakaling nag-issue ng writ ang Supreme Court, ano kaya ang mangyayari? Di ba? To my mind, wala na rin mangyayari kasi moot and academic na Hindi naman pwedeng bawiin ng executive
yung pagpapadala nila kay PRRD. Hindi pwedeng sabihin ng Republika ng Pilipinas, ay balik niya sa amin kasi nagkaroon ng jurisdiction na i-surrender na. So, to my mind, huwag nating masyadong anuhin yung Supreme Court, yung wisdom ng mga justices, bakit hindi dinidesisyonan yung petition for writ of habeas corpus para dun sa pag-produce sa katawan ni PRRD. Just my 2 cent worth. All right. Sige po. I'm sure there are other mga opinions siguro na meron din about that. What's your opinion po, Ma'am Astra? Ako, iba yung opinion ko. Huwag nating piliting madaliin ng Supreme Court yung kanilang decision. Number one, they have to be very careful sa kanilang decision. Sabi nga ni Raymar no, na may malaking implications. But I do not believe that it is moot and academic. Kasi bansa tayo may kasarinlan tayo 'di ba? Meron tayong pwedeng panindigan. If ever, ako naman on the positive side, sabi nga ni Mayor Baste, dapat lagi tayong positibo, 'di ba? Sabi ni Rob Rances, dapat lagi tayong positibo. Ako positibo ako that the Supreme Court will issue a wise decision with regards to the call of the Duterte siblings for the writ of the habeas corpus. Kinailangan lang ng Supreme Court na aralin ng mabuti ang international arena, the International Criminal Court and the Rome Statutes para pag nagbigay sila ng desisyon, may yung desisyon na yon. Kasi importante may paroroonan ang desisyon na yon. In my mind, if ever the Supreme Court will issue a writ of habeas corpus, maging favorable yung kanilang desisyon, we as a country, uutusan talaga niya ng Supreme Court ang ating ehekutibo, ang ating presidente, na gawin ang tama. And how can we do that? We could file as a nation doon sa UN, doon sa ICC, sa lahat ng international body. This is what our Supreme Court has decided on. 'Di ba? So kung magsabi sila na i-produce yung katawan, dapat i-produce talaga ng administrasyon si PRRD dito sa Pilipinas. And ako, it may be a test case. It even is going to be a model case in the whole world. Malay mo, may purpose din ng Diyos doon sa buhay ni PRRD. Dahil kung mangyari na mag-issue ang Supreme Court, it's going to be the first in the history of the world. So, maraming first na ginawa si Tatay Digong. Oo, kaya let us always be hopeful in that. And ako, I am very confident that the Supreme Court will be wise enough to know what is right and what is wrong, what is just and what is unjust, and they will issue a decision on the case filed by the siblings with God's wisdom. So, yun yung natin, panghawakan natin yun. Ako po, ang nakikita ko dyan habang pinag-uusapan natin ito is yung, naalala ko lang yung sinabi ulit ni Mayor Baste. Sabi niya, because I was told, may kausap ako earlier, kasama din kayo dun sa Hong Kong, that he actually knew kung anong pwedeng mangyari sa kanya pag-uwi niya, di ba? But yet he submitted himself. Tapos pinili niya pa pumunta ng Manila, na alam niya nandun yung pinakamalaking force kung huhulihin man siya. And then he submitted himself. Eventually, dinala siya doon. And then Mayor Baste recalled a conversation na tinitingnan niya yung tatay niya, na yung tatay niya is a lawyer. So he understood actually kung anong meron at anong pwede niyang ipaglaban because he understands the law. He could also probably interpret the international law or yung anong ng ICC on this. Pero ang sabi ni Mayor Baste na parang hayaan niyo na sila. And that's probably because he also understands na pag hindi tama yung timing, magkakagulo talaga. But at the same time, he's probably hopeful din na merong magandang desisyon na mangyayari sa kanya. And perhaps doon ang gagaling yung sabi ni Baste na pagdating ng panahon, we will see justice because there is God.
But yet there was something na sinabi ni Mayor Baste na habang pinapakinggan niya yung tatay niya, na nagsasabi ang tatay niya, it's okay para wag lang magkagulo ang bansa natin. I'm willing to sacrifice and pay the price. And even as a son, sabi niya, I admire him already as a public servant kasi ipaglalaban niya talaga kung ano yung pinaglalaban niya. But this time around as a son, sabi niya, bow na bow ako, admire na admire ko ang tatay ko for the willingness to sacrifice himself for his country para wag lang magkagulo yung country niya. On the brighter side, it also brought a lot of us together. It also gave us courage to finally stand up. Like, wala naman akong pakialam dati sa politika. But yet, I started writing. At that time na nahuli si Tatay Digong, and up to now, I still have the zeal to actually fight for our country. So I don't have political ambitions, but it is just right. And I think ako, kasama ng maraming mamamayang Pilipino, are also in the same position na napukaw yung pagmamahal natin para sa bayan because of the sacrifice that PRRD did. Ang sa akin lang, wag nating sayangin yung ginawa niya. Kasi pinaglaban niya tayo, but I think it is not so that we would be dependent on him, but so that we would also see a model of how it is to sacrifice for your country. You and me listening right now, I'm sure there are certain level of sacrifices we're doing right now, and by that, we are on. So, before we close, I have two, hindi pa tayo tapos. And I'm sure marami pa tayong pwedeng sabihin, di ba? But right now, gusto ko lang itanong dito sa dalawa and dagdagan nyo, tapos later on, itong request ko, para mag-compose na kayo, if we were to directly say something to Tatay Digong, all right, what would you want to tell him? Okay? So, before we get there, probably, meron pa idadagdag si Attorney Yvette. Sabihin niyo po muna habang nagpe-prepare po sila doon sa piece na gusto nilang sabihin kay Tatay Digong. And we would end with Oo. Naalala nyo yung final ni Ma'am Kitty, di ba, yung habeas corpus, no? Na sinasabi na dumulog sa Korte Suprema para utusan ng Korte Suprema ang ating gobyerno na ilabas ang katawan ni PRRD at ipaliwanag sa Korte Suprema kung bakit siya dinetena. Okay. Ngayon na nasa ICC siya, pwedeng masabi moot na, no? Moot and academic kasi wala na yung katawan, hindi mo na madadala, nandun na. But, meron kasing prinsipyo rin dito sa ating batas, no? Na if it is an issue, a continuing issue, capable of repetition, pwede ulit maulit. And to my mind, ano ba yung nangyayari ngayon kay Senator Bato? Senator Bongo, they were also named, hindi ba, dun sa ICC. Is it capable of repetition na kailangang meron silang warrant of arrest? Anong sagot? Yes. Correct? Kasi sinasabing kong perpetrators sila. So, to my thinking, inaayos, no? Bigyan natin ng panahon ng Korte Suprema, no? Na ayusin ang kanilang desisyon tungkol dito at huwag tayo mawala ng pag-asa. Pero I want to bring to your attention isang napaka-importanting tawag mo nito? Importanting nangyari sa ICC, no? And I reposted this. Ano ba kasi ang nangyari? Nung March 2025, isang Mediterranean, ayan, okay? Osama El Masri, in January pala 2025, wanted by the ICC for crimes against humanity, was arrested in Italy watching a football match. Pakinggan nyo to, Italy, a founding member of the Rome Statute and among ICC's largest financial contributors, had every legal obligation to cooperate with the court and execute the surrender. Within 48 hours, he was free. The Italian government released El Masri and flew him back to Libya on a state-owned aircraft, citing procedural technicalities. Ano-ano ba yon?
stating that the Minister of Justice or yung equivalent natin dito na DOJ, no, had not formally authorized the arrest and that the arrest documents had not been translated into Italian. Inappeal yung decision ng Ministry of Justice nila. Ano ang sabi ng Rome Court of Appeals? The Rome Court of Appeals declared the detention irregular on these grounds, and because of that, kailangan pakawalan nyo si Al-Masri. The executive government followed the decision of the court. Okay? In 48 hours, nakaalis. Ngayon, ang ICC, pinapag-explain ang Italy, no? The ICC confirms that Italy should respond to the Assembly of States Parties for failing to arrest Al-Masri. And that is the reason why hindi pa rin nila mapakawalan si PRRD, personally, no, as a lawyer, on technicalities. Kasi hindi ba yun na nangyari sa atin? Hindi na ipakita, guest dito si Yes Mejoldea, hindi napakita yung warrant of arrest. Okay? Hindi dumaan sa korte natin. Pero kabaligtaran na nangyari dito sa kay Al-Masri. Sabi ng DOJ nila, hindi yan dumaan sa korte namin at hindi niya yan translate sa Italian. So may technicalities. Kaya policy namin yan. Tayo baliktad. Violate, may technicalities. Tayo pa ang nag-surrender. And you can now also imagine what's happening sa ICC, no? Ito, member state party na nila. Hindi nila sinurrender sa ICC, pinabalik. On technicalities. Ito, tayo, hindi na tayo member country. On technicalities, hindi ituloy yan. So nakikita nyo ngayon what's happening dito sa and magmatsyag, magmasid, no, intindihin mabuti mga nangyayari and the sacrifice that our president is doing para ma-expose lahat ito. Lahat ng sa tingin ninyo na injustice na ginagawa sa isang kapwa Pilipino. Alright, so magsisimula po tayo before we close kay Penny. If you were to say something directly to our former President, Rodrigo Duterte, what would you say? PRRD, Tatay Digong, yung mga nangyari sa iyo at nangyayari pa sa iyo ng paulit-ulit, ito ay pagmumulat sa mata naming mga Pilipino na meron ka dapat imulat nila ang kanilang mga mata sa katotohanang meron po kayong pagpapahayag na malabo po magpahanggang ngayon sa karamihan ng Pilipino. Ngunit habang umuusad ang kaso mo na paulit-ulit po nilang dinidinay, lumalabas lang po talaga yung mga bagay na puro katanungan meron kami, nagkakaroon po ng kaliwanagan. Ito pong nangyayari po kay tatay, sa inyo po, malinaw na marami silang violate dahil kayang-kaya nila at praktisadong ginagawa nila ng paulit-ulit ito dahil ito po ay pamumulitika. Paulit-ulit. Lahat ng involved po sa inyo, dinadamay nila. Bakit? Meron po siguro kayong nasagasaan na malaking sindikato sa buong mundo. Yun ang akin pong naiisip ngayon. Na lalabas pagdating ng panahon ng katotohanan kung bakit ito nangyayari sa inyo. Kasi wala naman po kami nakikitang linaw sa kaso na ipinataw po sa inyo eh. Bakit kamo? Unang-una, Ka-Astra, nagsalita ka kanina. Nagsalita rin si Ka-Yvette. Malinaw na maraming na-violate. Kinuha si tatay, walang kahit anong papeles na ipinakita para maging lihitip mong pagdakip. So, ang tawag dito ay kidnapping. Tama? Pangalawa, isinikay sa isang pribadong sasakyan panghimpapawid
na dapat pag ang ICC talaga ang nagpatupad ng sinasabi nilang batas para sa mga taong walang batas ang bawat bansa na kanila pong miyembro, dapat sila po ang tumutustos at gumagastos mula sa sasakyan hanggang sa patutunguhan at sa lahat ng mga gastusing kung ano man ang mga gagamitin na nasasakdal. Pero wala pong ganon. Pribadong sasakyan. At ang sasakyan na yun ay hindi nagmula at pag-aari ng ICC sa Netherlands or sa Hague. Pag-aari po ito ng isang kapwa nating Pilipino. Kaya yung ginawa po kay tatay, hindi lang po ito pagtataksil sa isang dati pong nanilbihang opisyal at pinakamataas na tao sa Pilipinas, Presidente ng Pilipinas. Ito'y pagtataksil din po sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Kaya ito minumulat sa atin ni PRRD at siya po ay talagang nagpadakip. Sinugal niya ang sinakripisyo niya ang kanyang sarili para lumutang ang katotohanan. Mga kasama, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil kailangan nating sama-samang manalangin, ramdam ko, makakamit natin yung justice, yung panawagan natin. Dahil hindi pwede nating pabayaan to. Yung ginawa niya, na nagpadala siya na pwede naman siyang nanlaban, is isang matatawag kong kabayanihan. Ngayon naniniwala ako na ang tunay na bayani, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Dahil gusto mong malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng napakalaking tabing na nililigaw-ligaw po tayo ng tunay na dahilan. Dahil mayroon kayong nabangga na malaking sindikato sa buong mundo na kayo lang po ang talagang inilagan nila. Parang nararamdaman ko kaasa parang tinik sa lalamunan nila si tatay. Yun po yung nakikita ko kasi mula sa first step nila, biruin mo, lahat kinuha muna bago tanungin ano yung ginawa. Bakit hindi mo muna pinabayaan dito sa Pilipinas bago mo, kung napatunayan na siya'y talaga nagkasala at saka dadalhin? Yun ang proseso, di ba? Kahit sabi mo pa, okay, hindi na kami miyembro dyan, yun palang na-violate nila. Pero ito'y isang kahangalan para po sa akin bilang isang mamamayang Pilipino, simpleng naninirahan sa Pilipinas na nakita natin lahat ng ginawa kay tatay. Isang dating presidente, naglingkod ng tapat, may nasagasaan sa dahil gusto niya talaga na ibigay sa taong bayan yung kanya pong pinangako na talagang lilinisin niya ang ating bansa para sa mga susunod na henerasyon